Hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito? Tayo po mula itutunghayin ng ating pagbasa para po sa araw ng Lunes, August 26, 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 23, mga talatang 13 hanggang 22. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Saba ninyo mga eskriba at mga parisiyo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo mga eskriba at mga parisiyo, mga mapagpaimbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at sinasangkalan ninyo ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo, mga bulag, mga hangal. Alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa nino man ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa pa ay ang handog na nasa dampana, dapat niyang tukdi ng kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga kapag ipinanumpa nino man ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa nino man ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa nino man ang langit, ipanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon." Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang reflection or pagsasadiwa ay hahangin natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Sa aba ninyo mga eskriba at mga parisiyo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Ito ay mga kataga ng ating Panginoong Yesus laban sa mga naglilingkod sa templo, ang mga parisiyo, saserdote at mga eskriba, na tinutuligsa niya sapagkat sila ang nagiging sagabal, hadlang, balakid, kinatitisuran ng mga taong ibig na mapagharian ng Diyos. Silang nagiging dahilan na humahadlang para ang mga tao ay makakilala at makapaglingkod sa ating Panginoon. At sa ating ding kapanahunan ay hindi po lingid na meron din pong mga taong ganyan na naglilingkod. Sa pag-aakala nilang sila ay naglilingkod, ngunit maraming natitisod at napapahamak pa ng dahil sa kanila. Binanggit ni Jesus ang maraming pagkukunwari at pagpapaimbabaw ng mga parisiyo. Ito ang nais ni Jesus na lubos nating bigyang pansin dahil kung patuloy na mamumuhay na hindi totoo ang mga pinuno, mas lalong kawawa ang mga tao. Hangad niyang punahin upang maitama ang kamalian at maging tapat sa misyon na maglapit ng tao sa Diyos. Maglapit ng tao sa kaligtasan. Dapat tayo nagiging kasangkapan para ang tao ay mailapit natin sa Diyos. Mailapit natin sa paghahari ng Diyos. Iwasan nawa natin na sa pamamagitan natin ay maraming mawala, maraming mawalay, maraming manghina, maraming tumalikod. Dapat tayo ang nag-aakay sa kanila para sila makalapit sa ating Panginoon. Ang Ebanghelyo ay paanyaya rin sa lahat na maging totoo sa pananampalataya. Dahil may mga pagkakataon na may mga taong umaasa sa atin bilang mga nakatatanda. Hindi lang sa edad kundi nakatatanda sa iglesia sa pananampalataya. Ibig sabihin may impluwensya tayo at bilang mga anak ng Diyos, nararapat lamang na impluwensyahan natin ang iba ng ating mga kabutihan. So sa pamamagitan natin, makikita yung ningning at liwanag at sa pamamagitan natin, naiinganyo sila na maglingkod, sumamba sa Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Ipagdasal natin ang mga namumuno, ang mga naglilingkod na maging tapat at buhay sa paglilingkod bilang buhay ng mga mananampalataya. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang aking lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you, God.